Yan si tatay, galing pa po yan ng, saan pa po kayo galing? Mabalacat, Pampanga. Mabalacat, Pampanga. Tatay, ano pong masasabi nyo sa Quadcom hearing na ginagawa sa Kongreso? Tumuwad na lang sila. Puro peke. Puro talo pa yung Korean novela na series. Pang 100, pinalo pa yung Squid Games. Puro peke. Hindi naman maabogado, ginawa nilang korte ang Kongreso, ang Quadcom. May naniniwala pa sa kanila? Wala na, diba? Tayo, wala na. Oo. Kahit balik ta rin lang yung sabihin nila kung ano pa, kahit pambobola, kahit siya bante mag sugar coating ng mga dialogue, pa English pang nalalaman, walang laman eh, walang dating. Yun ang din, walang dating talaga. Hindi naman tanga yung mga tao. Kaya lang, ang nakakalungkot, ang mga karamihan sa Pilipino parang wala din parang patay mali siya. Hindi dapat patagalin yan eh, kasi bilyon, trilyon na nawawala eh. Sayang yung pera. Sayang ang pera, sayang ang panahon, sayang pera. Anong nangyari sa flood control, di ba? Yun lang ang laking kontrobersya na yun. Yung tinuran ni Marbil, kaya nag-addict dahil nag-overtime. Yun lang, pwede na silang sisantiin doon eh. Yung statement na yun. Hindi pwedeng katwiran yun tayo. Hindi pwedeng katwiran yun. General ka, di ba? Ketore, mag-uukay ka ng malalim, di ba? May heartbeat. May heartbeat pa sa, baka heartbeat ni Satanas yun, amo niya eh. Di ba? Si Palakang Kokak, obvious na obvious, sinabi ni Kate Binag. Buhay na patotoo yun, di ba? Hindi nila mapasubalian. Sa palagay nyo tayo, bakit si Miss Cathy Binag hindi nila maipatawag sa Kongreso at sa Senado? Matibay yung niya eh. Ang credibilidad niya, solid. Wala siyang, palagay ko, wala siyang masamang record. Wala siyang hindi magandang, wala siyang itinatagong hindi maganda. Credible na credible sila. Kahit si Agent Morales, di ba? Si Vic Rodriguez, kinu-question pa niya si Vic Rodriguez. Labas na nga ng libro, di ba? Yun lang, buhay na nakataya doon eh. But, questionin pa ng iba, nagdududa kay Vic Rodriguez. Hindi dapat yun. Common sense lang yun eh. Yun ang wala sa mga trolls at mabayaran. Bilang isang mamamayang Pilipino tayo, anong masasabi mo sa kalagayan ng bansa natin pagdating sa korupsyon? Kasama, sir? Worst na to, pinaka-worst. Sa buong buhay ko na dinanas ko magmula. Bata ako, grade 3, siguro grade 5 sa 1972. Ang pinaka-best na naging presidente, si Tatay Digong talaga. Yan, naranasan ko yun. Lumaki ako sa Olongapo, sa Angeles, sa Pampanga, dito sa Manila, sa Laguna. Naranasan ko talaga yung difference ni Tatay Digong. Lalo na nung nasa Malate ako. Ang daming addict doon. Yung mga estudyante, teachers, at mga presidente doon, nananakawan, na-snatchan, na-hold up, mga estudyante kahit anong uri. Pero nung upo ang Duterte, sa maiksing panahon na yun, baka si pandemic nalinis. Ngayong nanalo si President Trump ng US, ano ang magiging nito sa politika natin? Ay, maganda yan kasi hindi si Trump, parang ayaw niyang ipahamak yung mga citizens niya. Kaya hindi nila laban. Ibang bansa ito eh, ibang ano. Maganda yung niya na palakasin muna niya. Doon sila nalulugbok sa economic. Tinatalo na sila ng China, ng India, ng Russia, at sa ibang bansa. Dapat doon muna nila, tama si Trump, mag-concentrate muna sa doon. At magre-represent sa ibang bansa na rin. At maganda yun para sa atin kasi maalis ang EDCA sites dito. Ang EDCA sites, naman, may mga bayaw akong mga Amerikano. Pero ayaw ko yung pinapakialaman sa ang karapatan natin, sa separation natin bilang bansa, yung sovereignty natin. Yan. Maganda yung pagkapanalo ni Trump at saka pinaka-worst ang corruption natin. May nabasa po ako sa social media at naging topic ko kagabi sa live ko
na pinagre-resign si Speaker. Ano po masasabi niyo doon? Ay, wala. Kumbaga, kung normal na ako, sisipahin ko. Ibabaon ka sa katabi ni Ferdinand Marcos Sr. sa Humay. Pero si Ferdinand, idol yun ang tatay ko eh. Pero itong anak, ako pinaka-worst yan. Pinaka-worst. Pinalo pa niya si Noynoy Aquino. Oh, akala ko pinaka-bobo na si Noynoy. Ito hindi bobo, tanga eh. Oh, tanga, tamad. Pero buong mundo, ano ka na, inaakusahan ka na adik, hindi mo ma-deny o ma-confirm o simple lang, common sense. Kaya dapat ganun natin siya na. Ay mga AP, baka naman, common sense lang. Yung mga terorista, pinapatay. Dahil sa paglaban kayo, sinusok po niya. Ito malaking terorista to, corrupt. So, pabor po mo kayo na mag-file political trace yung mga kumakandidato ngayon? Oo naman, 100% yan. Malinis. Palitan na yung ano muna. Dapat i-purge sa Congress. I-purge talaga ang Congress. Salamat sir, salamat. Salamat sa Sir, galing Pampanga pa po kayo, sir? Si Agent po. At talagang pumunta pa talaga kayo ng EDSA, no? Para lang makiisa sa EDSA Friday group. Ha? Talaga pumunta pa po kayo ng EDSA from Pampanga. Hindi. So ano po yung mensahe natin sa mga kababayan natin na gusto rin pong makilahok sa EDSA Friday group? Ay, ito. Palakasin po natin na sa Friday group. Kasi ito lang pag-asa natin para sa malayang pamamahayag. Wag na kayo mag-rely sa mainstream media. Bayaran yung mga yan eh. Obvious na obvious. Bayaran sila. Ay, wala na daw tayong budget. Wala daw pondo, sabi ni Marcos Jr. Saan napunta yung trillion nila, no? Yung trillion lang sa flood control. Diba? Oo, yung 5.5. Asan yung pera sa PhilHealth? Asan yung pera sa Mahalikapan? Asan na? Nagbenta pa ng ginto. Yung ginto dapat di binibenta yan kasi reserve yan. Pwedeng collateral yan eh. Yung mayamang bansa hindi naglalabas ng pera yan. Sila nga bumibili pa eh. Tapos tayo Pero yung gold din na nasa kanila pa rin. Garantiya yung gold din na para sa inutang nila. Hindi lang nagamit sa magandang projects. Salamat tayo. Kapit tanong pa kayo. Ayun. Mamaya, dito ka man sa tabi ko. Doon ka, sumama ka sa kanila lang. Live pa rin po tayo mga kababayan. Nandito po yung EDSA Friday group. Dito po yan sa... Ayun po, nababasa nyo naman, nakalagay dyan, no? Ayoko sa Pangulong Bangag, magnanakaw at sinungaling.